to 8 ang schedule mo, hindi na nabago ha? Hindi na po. Tsatsagain ko na lang kahit wala pag-ano. Oo, okay na rin yun. Pag bago-bago kasi malilito talaga sila eh. Malilito. Mainis pa yung iba na, oh, ganito oras, pagpunta ko, wala. Tsagain lang. Magpabago-bago pa. Tama lang yun. Okay lang yun. Share-share muna tayo para dumami yung viewers natin. Maganda tong ating pag-uusapan ngayong gabi. Live na pala tayo. Kala ko kanina, kasi medyo makulimlim maghapon, ano? Umulan ba dyan sa inyo? Naulan po dito, naulan. Oo, dito hindi naman. Kaya lang talagang kala ko kanina tuloy-tuloy ang tuloy-tuloy ang ulan eh. Ito wala naman dito sa amin. Hmm, Tsaka dito, hindi naman takot ang tao sa ulan eh. dito ko. Ganun ba? Takot ang tao sa fault line. Oo, kaya nga dito sa amin, buong Laguna, walang pasok yung mga bata hanggang katapusan ng October. October 31. Wala munang face to face. Takot sa fault line na. Bati na muna tayo para makarami tayo. Unahan ko na, no? Sa mga regular viewers natin, no, dito sa ating Grace Life Forum, magandang araw po uli sa ating lahat. Okay? At ito po si Brother Henry ng Grace Life Church. At samahan niyo po uli kami sa isang oras na magandang pagtatalakay ng mga bagay na may kinalaman po sa ating pananampalataya, especially sa kasunduang sinasailalim po natin. Okay, so good evening po uli, good day, okay, magandang araw sa ating lahat. Okay. Pabati muna kayo. Okay, isang magandang araw din sa ating lahat, sa ating mga patuloy na sumubaybay sa ating live, guys, live forum, no? Lalo na sa mga, uh, lagi natin na, mga laging sumusunod sa ating live, no? Gandang gabi, tayo po isama-sama muli na mag-aral ng salita ng Diyos at aming babahagi ang mga salita, mensahe patungkol sa biyaya ng Diyos na sa atin na ating tinailalin. Gandang gabi po, si Brother Jerry mo ng Praise Life. Yun. Okay, so muli po, isang mabiyayang gabi po sa lahat. At sundan po ninyo yung ating pag-aaralan ngayon dahil titingnan natin kung paano natin siya maihahalin tulad dun sa ating panahon. No? Of course, pag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, maganda makita din natin paano natin siya pakikinabangan sa ating kasalukuyang panahon. So malalagyan natin siya ng tamang aplikasyon. At of course, siyempre dito sa ating pong Grace Forum, no, lagi nating binibigyan ng aplikasyon, no. Yung tamang aplikasyon galing sa Biblia, of course dapat base sa biyaya. So abangan po ninyo. So exciting po itong topic na ito. So meron naman pong kaiba o bagong bagay, malamang dun sa iba, no, yung ating pag-uusapan ngayon. So pwede na natin ito ni Pastor ano? Oo, sige, tuloy-tuloy na natin. Karamihan naman ng mga viewers natin ay uh, pagka nanood sila, laging yung parang uh, delayed o yung nag-playback lang sila. Sige, simulan na natin. Makikita po ninyo dun sa ating caption, no, so na ginawa ni Pastor, no, yung ating pong pag-uusapan ngayon is about truth about insertionism ba? Inclusionism. Pwede. Mas maganda yan, no? Napapanahon. Kaya sabi ko Insertionism. rin napapanahon eh. So bago po natin Oh, ibigay yung talagang totoong title po natin, na-recap tayo ng konti. Kasi magkakakonekta po yung ating pag-uusapan, no? Dung nakaraan po yung ating pinag-usapan ay patungkol din po doon sa universalism. So magkakalintulad lang po 'yan, no? Yung ating pag-uusapan ngayon. meron kasing But meron ding meron kunting kasi Brad, pagkakaiba. siguro mabanggit na lang din natin. Last time kasi nung mag-topic tayo about universalism, meron kasing nag-comment doon kung parehas lang ba yung universalism at saka inclusionism. Kaya naisipan Mm. natin
na i-discuss na rin yung inclusionism para at least mabigyang linaw. Makita natin kung ano yung pagkakaiba, no? Okay, Yes. so napakaganda po ng topic na ito, no? Nung nakaraan, napakapag-aralan po natin yung mga verses na ginagamit po nung yung tuturo ng universalism. So isa-isa po nating itinakil yon. So tatlong verses po yon. So siguro isang buwan na po nakalipas nun, no? Ngayon pagkatapos po no nakaraang linggo lang, no, so 2 linggo na nakalipas, yung about naman sa pagtuturo na sinasabi ng magtuturo ng universalism ay wala pong impyerno. So naitopic na rin natin yan. So kung gusto niyo po rin balikan ay wala pa naman pong lumilipas ng isang buwan siguro, nandiyan pa po yan sa ating scroll lang kayo, makikita po ninyo yung mga topic po na yan. So binabanggit ko lang nang sa ganon para masakyan po ninyo yung ating pag-uusapan ngayon. Mahalaga na balikan ninyo yung mga nauna po nating napag-usapan. So 2 topic po yan. O yung mga verses na ginamit nila, na kung paano nila sinabi na lahat ng tao ay maliligtas na dahil sa ginawa ng Panginoon, at bakit po sinabi nagtuturo ng universalism na wala ng impyerno. So balikan po ninyo. Na ngayon masundan po ninyo yung pag-uusapan po natin ngayon. So the truth, ano pa sa nilagyan? Truth about insertionism. Truth about inclusionism. Okay? So may pagkakahalin tulad diyan na pag sinabi mo kasi yung insertion, yung bang meron kang ipinasok no, na hindi yun yung original na plano. Mula doon sa NEP papunta sa GAA. Yan yung ano ngayon eh. Hindi mo alam kung saan pumasok yung insertion. No, hindi yun yung original na plano, pero merong pumasok na bago. At ito po ay aral. Ako po naniniwala ako na ang korupsyon ay hindi lang yung may ginagawa ka, no, at may tinuturo ka, kundi yung may bagay kang iminimislead dun sa isang tao. O, yun po yun, yung magkaroon ng maling damdamin yung isang tao, magkaroon ng ibang paniniwala, at yan ay itinuro mo, maaari pong mag-create ng corruption dun sa isang tao. O, diyan naman po lahat nagsimula yan eh. Na mula dun sa maling mindset, nagkakaroon ng maling reaction yung isang tao dahil mali yung kanyang paniniwala. No, kaya nga yung pinagmumulan ng tamang aplikasyon, dapat tama yung unang paniniwala mo. Diba, right living comes from right believing. So dapat tama yung ating pinaniniwalaan. Kasi kung hindi po, pwedeng pagmulan ng korupsyon. So mahalaga po na maintindihan natin yung ating mga pag-uusapan ngayon. No? So the truth about inclusionism. Na meron po akong gustong basahin dito, no? Meron po kami kasing manuscript dito eh. Meron po kaming manifesto dito. No? Ito po kasi nga inclusionism, may tinatawag ng iba na Trinitarianism, universalism. No? Ito po yung kanilang mga pinaniniwalaan. No? Of course, sabi nila, Christ died and rose again. The entire human race was included in Him. So nung namatay daw si Kristo, entire human race ay na-include na sa Panginoon. Kumbaga, nasa Diyos ka na, lahat ng tao. Yung mga kapitbahay po ninyo, na kahit walang pagkakakilala sa Diyos, kasama na po yan na nasa Diyos, kahit di po nila alam. So, yun po yung kanilang itinuturo. So, according to them, everyone is already forgiven, reconciled in Christ. Even unbeliever, faith doesn't make salvation real. It only awakens a person to what is already true about him. So, medyo... Ito, nung binabasa ko to, parang sabi ko, mabigat ito ah. No? So, nabuksan ko lang yung kaisipan mo tungkol sa bagay na patungkol sa iyo. So, hindi ang kaligtasan mo ay yung pananampalataya mo. Kumbaga, nabuksan lang, nalaman mo lang yung tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Pero ang totoo, meron ka ng kaligtasan. Yun po yung sinasabi nila eh. Kasi nakasama ka na doon sa kaligtasan na ginawa ni Kristo. So, 2,000 taon na po yun. Ito pa yung kanilang sabi, everyone is already saved in Christ. Faith just helps you realize it. Medyo kakaiba po ito. No? Lahat daw ng tao ligtas na. No? Yung pananampalataya, kung sakaling makilala mo lang si Kristo, parang na-realize mo lang na ito pala yung ginawa ni Kristo. Matindi yan ah. Iniisip ko lang, paano kaya kung ano kayang ma-realize kaya ng Muslim yan? Yung mga ganyang bagay. No? Yung kanila pong pagkakaiba, kung mapapansin ninyo, no? Yung pong universalism, sinasabi nila na everyone will be saved. Maliligtas. Of course, alam nila lahat ng tao maliligtas. Dito naman po sa inclusionism, everyone is already saved. Ligtas na. Yun, ano?
So yung sa universalism, lahat daw ng tao maliligtas na dahil doon sa ginawa ni Kristo. Pero dito naman sa inclusionism, lahat daw ng tao ay already saved. Naligtas So, na. naligtas na. So sana maispatan po ninyo yung pagkakaiba ng bagay po na yan. Yung universalism, dinideny nila yung punishment. Wala nang punishment. Kaya nga walang impyerno eh. Ito namang inclusionism, pansinin niyo po yung pagkakaiba. Ang dinideny po nila ay yung personal faith. Hindi mo na kailangan ng personal faith para maligtas. Kumbaga, kung makilala mo man ang Panginoon, o hindi, bonus okay na lang yun. Oo. Kung hindi mo makilala, okay lang din yun. Pag nakilala mo ang Panginoon, nakilala mo lang kung ano yung bagay na meron ka. Diba? Parang ganun lang. So, medyo controversial po talaga yan. So, magandang mahimay-himay po natin yan. Iniisip ko nga, baka abutin pa ito ng hanggang dalawang series. O kaya dalawang podcast natin eh. Kasi medyo marami tayong pwede pag-usapan po sa bagay na ito. Of course, gusto kong pag-usapan una po natin, no? Of course, mahagi nga na po yung mga bagay na sinabi ko kanina, yung kanilang core claims. It is all about all humanity was united with Christ at the cross and resurrection. So, yun po yung kanilang core claims. So, pag-usapan po natin yan. All humanity was united with Christ at the cross and resurrection. So, lahat daw ng tao, lahat ng sanglilikha, all humanity, united na daw kay Kristo. Kahit siguro yung Muslim, kahit Buddhist ka, united ka na kay Kristo. Dahil doon sa cross at doon sa kanyang resurrection. Namatay siya, nailibing at nabuhay maguli. So, Pastor, ano pa masasabi natin dito? Di wow. Isipin mo, no? Ligtas na ang lahat, hindi lang nila alam. Kakaiba no? Kakaiba yung kanilang view no? Hindi lang sila aware, pero sila ay ligtas na. So itong inclusionism at universalism, magkamag-anak ito no? Magpinsang buo yata ito. Sino kayo magulang yan? Hindi ba? Kasi ang pagkakaiba lang naman nila is yung kung kailan naligtas yung tao Pero parehas sila ng paniniwala na walang hindi maliligtas. Ang paniniwala nila lahat ng tao ay eventually magsasama-sama tayo lahat sa langit, no? Sa kaharian ng Diyos. Ang pagkakaiba lang nila sa universalism, eventually all people will be saved. Tapos ito naman kay inclusionism, nung namatay si Kristo sa cross at muling nabuhay, from that time on, lahat ay naligtas na. So it doesn't matter kung ano pang paniniwala niya, no? Either siya ay Muslim, Buddhist, atheist, ano pang paniniwala niya. It doesn't matter. Hindi na yung mahalaga. Wala nang wala nang bearing yun. So kahit pa ikaw ay antichrist, kahit pa ikaw ay galit ka kay Jesus, no? Ayaw mo kay Jesus, ligtas ka pa rin kasi nung namatay si Christ, lahat ay naligtas na. And by the way, hindi yan hindi yan na walang Bible verse na pinangahawakan. Meron. Yun ang matindi. meron silang Bible verse na pinangahawakan. Ang problema lang, yung interpretation ang mali. No? Kasi ito yung isa sa pinangahawakan nila. Yung 2 Corinthians chapter 5 sa verse 19. Okay, basahin natin. Ito yung isa sa pinaka matinding pinangahawakan nila. Although marami pa yan, pero ito yung isa sa pinaka verse na kanilang pinaniniwalaang sumusuporta sa kanilang view na ang lahat ay naligtas na nung si Kristo ay mamatay sa cross. Kasi para sa kanila, lahat ng tao na ipapanganak sa mundong ito, mula nung namatay si Christ, lahat ay na kay Kristo. Lahat ay na kay Kristo. Ito sabi niya. 2 Corinthians 5:19. God was in Christ reconciling the world to Himself, not counting men's sins against them.
Yun yung ano, yun yung binabanggit sa verse na to. So dahil sa kamatayan ni Christ, nireconcile na ng Panginoon ang lahat ng tao sa kanyang sarili at hindi na binibilang yung kasalanan nila. Basahin ko nga sa ibang version para mas ano, ah, mas maganda yung pagkakaano. Anong version ba itong nabasa ko? Tingnan natin na. Sa NIV ba? Ganun din ba? Tingnan nga natin. NIV yata din yun, no? Okay, sabi dito, that God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sins against them, and He has committed to us the message of reconciliation. ang pagkaka-interpret nila dito sa verse na to, especially yung not counting people's sins against them, lahat ng tao ay wala nang problema with regards to sin. Kasi nung mamatay si Christ on the cross, pinatawad na, binayaran ni Jesus ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan. And so therefore, hindi na ngayon binibilang ng Diyos ang kasalanan ng tao, not counting people's sins against them. So kung ano man yung mga kasalanang nagawa mo, ano na yon, wala nang issue sa Lord yun kasi pinarusahan na si Lord sa ano na yon, sa mga kasalanan yon. So ni-reconcile na tayo ng Diyos sa kanyang sarili dahil sa kamatayan ni Jesus. So yun yung sinasabi dito sa verse 19. God was reconciling the world to Himself in Christ nung namatay si Christ, not counting people's sin against them. Kaya lang problema doon, kung hindi nila binasa yung verse 20, kasi sa verse 20, itong sabi ni Apostle Paul sa bandang huli. Okay? Pero basahin na natin yung buong verse. Sabi niya, we are therefore Christ ambassadors, as though God were appealing His people through us. God was, as though God were making His appeal through us. And then we implore you, sabi ni Paul, we implore you on Christ's behalf. Now look at this. Be reconciled to God. Merong merong challenge si Paul eh. Meron siyang plea, meron siyang pakiusap. Be reconciled to God. So in other words, hindi pa sila reconciled. Bakit naman sasabihin ni Apostle Paul itong be reconciled to God kung ang lahat na-reconcile na? Hindi ba? So huminto sila doon sa verse 19 nang sabihin ni Apostle Paul sa 19 ng 2 Corinthians 5, God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sins against them. Ang dating sa kanila noon, dahil namatay si Christ on the cross para sa lahat ng kasalanan natin, lahat ngayon ng mga tao, hindi na binibilang ng Diyos ang kasalanan nila sa kanila sapagkat ni-reconcile na ng Diyos ang lahat ng tao sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. Pero hindi nila tinuloy yung pagbasa sa verse 20 na merong exhortation si Apostle Paul sa mga tao, be reconciled to God. So bakit naman sasabihin ni Apostle Paul na be reconciled to God kung sila automatic na reconcile na nung namatay si Christ? Diba? So nang sabihin ni Paul na God was reconciling to Himself all people through the death of Christ, parang sinasabi lang ni Apostle Paul dun sa kanyang statement na yan is that lahat ngayon ng tao, lahat ngayon ng tao can be reconciled to God because of because of the sacrifice of Christ. Pero hindi ibig sabihin nun, all are already reconciled. Yun yung ano diyan. Ang lapit lang eh, isang verse lang ang pagitan eh. One verse lang. 'Di ba? Isang verse lang eh. Anong ginawa nila? Ang ginawa nila, hindi tinuloy sa verse 20. Oh, 'di ba? So marami pa yan mga verses na yan. Yan lang yung pinaka isa sa kanilang pinaniniwalaan na sumusuporta sa kanilang view na lahat ay ligtas na nung namatay si Christ. Ayan. Ako,
naiwala ko na yung gospel, inclusive. Diba? Ah, inclusive siya. Para siya sa lahat. Yung ginawa ni Christ sa cross, yung cross, universal din na provision. Pero huwag natin kalimutan, nagre-require siya ng personal na application. Yung mensahe, yung mga mensahe ng yung mensahe is yung invitation, nandun yung invitation lagi yung dalawang part na dapat maniwala at yung if we are in Christ, di ba? Yung tayo lahat tayo kaya sinabi ko na kaya sinabi ko po na niwala ko ang gospel is inclusive kasi yung any danger, sorry for the word, gender, yung race, yung previous religion, yung past, wala dyan, none of that, wala dyan yung barrier para doon sa salvation na inoffer ni Christ, yung sa ginawa niya sa cross. Lahat yun ay tayo no recipient lahat ng tao. Kaya yung idea niya inclusionism, nandun partly tama siya. Pero may mga word minsan na maganda siya pag tinanggal mo yung suffix na ISM. Tulad na lang, sabi ko inclusionism. So tanggalin natin yung ISM kasi pag ginamit na natin yun, katulad ng kanilang paniwala, wala na, distorted na yung good news, yung gospel. No? Tulad na lang ng binanggit kanina ni Pastor Henry na sa yung verse na ginamit nila, isa sa kanilang isa kanilang pinag-uugutan dun sa kanilang paniniwala inclusionism na maganda Pastor doon. Pero tinira ni Pastor doon sa bandang baba eh. Kung sa bandang taas doon sa 2 Corinthians 5:17, no? Doon din makikita din natin na hindi tama yung kanilang interpretation doon sa verse na yon, no? Balik tayo ng konti. Ay taas natin sa 2 Corinthians 5 verse 17. Ay basahin ko lang po. Sabi dito, therefore if anyone in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Nabanggit doon yung word na in Christ. So hindi talaga siya lahat kasi kung merong sinabing in Christ, merong not in Christ, di ba? So yung verse na yon, yung in Christ doon na word, nag-indicate yun na yung specific condition ng tao that results from faith, yung ating paniniwala kay Christ. Hindi siya yung universal status, hindi siya yung universal status, yung ating condition, resulta ng ating paniniwala. At isa pa nga dyan, yung famous verse natin na John 3:16, nakalagay doon malinaw those whosoever believe. So, yung mga maniniwala lang, yung hindi, talagang hindi sila kasama. So, yung idea na inclusionism, talagang automatically kung well-versed tayo at maintindihan, kahit nga lang doon sa isang verse na binanggit natin dito, malinaw na na hindi siya, wala siyang basehan. So, hindi siya tama na paniwalaan. Kakaiba din no? Pag tinignan mo mabuti ligtas na ang lahat, hindi lang nila alam. Tapos kapag narinig lang nila yung gospel, no, yung ginawa ni Christ, magiging aware lang sila na matagal na pala akong ligtas. Okay. Ngayon ko lang, na-realize ko lang ngayon. Parang kakaiba din yung na yon, kakaiba din yung ganung paniniwala. Isipin mo kahit yung mga atheist na nilalapastangan ng Diyos, even nga si Satan, naniniwala sila na isang araw posibleng maligtas din Diba naman to? Alam niyo kung bakit natin to dinidiscuss pala mga kapatid, Kasi bilang nakita kasi natin na sa mga naniniwala sa grace message, may mga churches na nahuhumaling sa aral na ito. Merong mga grace church na na nauuwi sa ganitong paniniwala. Kagaya ng universalism, meron tayong mga alam na
dating talagang kilala sila sa Grace Community na talagang tama yung kanilang itinuturo. And then later on, naniniwala na rin sila na wala ng impyerno, lahat ay ligtas na. So hindi kumbaga hindi malayo na dahil naniniwala tayo na ang Diyos ay napaka-gracious, posibleng ma-entertain mo na isang araw dahil sa sobrang bait ng Diyos at ang kaligtasan is not by works at ito'y regalo lang. Hindi malayo na kapag may mga verses tayong ganito na makikita, posibleng ma-entertain natin. Ganun nga. Kaya lang, yun nga, dapat nating ibangga ito sa mga verses na nagpapakita din na merong pa ring kondisyon ang kaligtasan. Hindi nga lamang ito katulad nung pinaniniwalaan ng religion na kailangan mong i-earn yung kaligtasan mo, kailangan mong paghirapan, kailangan mong pagtrabahuhan. So hindi naman yun yung ating nakita na kondisyon. Ang kondisyon na nag-iisa na sinasabi ng Bible para tayo ay matamo natin yung kaligtasang ini-offer ng Panginoong Hesus kung siya'y mamatay sa cross is yung sampalatayanan natin yung kanyang ginawa na siya'y namatay para sa ating mga kasalanan. At siya'y muling nabuhay at umakyat ng langit. At siya ang anak ng Diyos na nagbigay ng buhay para sa atin. So yun ang mga kailangan lang natin gawin. Other than that, wala na. Okay? Kasi yung nga ang malupit meron silang mga paniniwalang ganito na kung saan hindi din naman nila ito basta pinaniwalaan lang ng ganun lang. May mga verses sila na pinangahawakan diyan at isa lang yung binanggit natin kanina. Okay, mamaya mag-share pa tayo. Baka meron kang gusto idagdag, Joel. May mga verses po sila, Pastor, pero pagkabasa nila, bigyan agad nila ng konklusyon, Oo, hindi tinitingnan yung mga neighboring without verses. Considering yung ibang verses sa Bible na posibleng kumontra doon o tumaliwas doon sa pagkakaunawa nila. Kasi kung well-versed ka at meron kang alam, pagbasa mo pala ng verse na yun, makikita mo na nakukontra doon sa ibang konsepto ng tinuturo ng ibang mga verses sa Bible. Halimbawa, yung binanggit ko rin ni Brother Jerry tungkol sa 2 Corinthians 5:17. Andun yung salitang if anyone Pag yung salitang if, conditional yun Diba? Sa Tagalog, kung. Yes. Diba? Correct. Kung gagawin mo o hindi mo gagawin. So, ang desisyon dun sa invitation, iniiwan dun sa makikinig. Correct. Kasi kung nga Diba? Ang sinasabi ko ni Brother Jerry na invitation, nandun sa kung sino man. Yes. Sila ini-invite. Correct. Kung magre-respond ka. Kung hindi ka magre-respond, hindi mo ma-attain, hindi mangyari sa yung sinasabi ng verse that if anyone is in Christ, is a new creation. So merong kondisyon na binabanggit ng dapat verse. Na kay Kristo ka. Opo, di ba? Yun yung doon dapat minsan matutunan din nilang pag-aralan yung. Maganda yung maganda yung observation mo. If anyone is in Christ, he is a new creation. So in other words, hindi lahat na kay Kristo. Kasi yung word na if na binibigay doon. So malinaw naman hindi mahirap intindihin yun di ba? yung nabanggit po kanina tungkol sa reconciliation, di ba? May pagkakataon na, di ba, ang Panginoon meron siyang sinabihan na kayo saan man yung jablo. Di ba? Alam po ninyo yun, yung mga nagtuturo, sinabihan niyang kayo saan man yung jablo. Kasi kung ang sinasabi nila, yung all humanity is in Christ, matapos na siyang maipako at mabuhay na maguli, yung bang mga sinabihan ng Panginoon na kayo saan man yung jablo, matapos siyang mamatay, lahat ng yun ay nalipat kay Kristo, automatic. Nalipat sa Panginoon, automatic. Para sa kanila, automatic nung namatay. Tanggalin natin yung salitang if. wala na dapat if. At saka wala na dapat yung salitang in Christ. Oo. Kasi pag sinabi mong in, kailangan kang pumasok. Kaya nga in Pag sinabing in, merong out. Yun naman yung mga contrast nun Pag ginamit mo yung salitang in, ibig sabihin merong out. Oo. Pag may if, may conditional. So mga word study lang po yan na kung mabasa mo yung verse at makagawa ka ng ganong klaseng interpretation, consider din natin yung ibang mga verses sa Bible, posible kumukontra doon. Hindi kasi nila hindi kasi nila ginagamit yung verse na yan yung if anyone is in Christ. Hindi nila ginagamit yon.
kung ano lang yung sumusuporta sa view nila. Kagaya nga nun, God reconciling Himself through all humanity, uh, not counting men's sins against them. So yun lang yung verse na kukunin nila, na yung not counting men's sins against them. Pag yun lang talaga ang binasa mo, mapapaniwala ka nga na hindi na issue sa Lord yung kasalanan natin. God reconciling Himself through Christ. No? God reconciling people, all people to Himself in Christ. Not counting people's sins against them. Pag yun lang talaga ang tiningnan mo, talagang may isip mo na ang kasalanan dahil namatay si Christ para dito, hindi na issue para sa Diyos. Yun yung sinasabi ng verse. Kaya lang, yung sumunod na verse, hindi nga nila tiningnan. Merong appeal si Paul Be reconciled to God. Okay, so bakit naman aapila si Paul? Be reconciled to God kung sila lahat na-reconcile na. Diba? Yung 1 John chapter 2, mabigat din. Isa rin nila sa pinangahawakan nila. Basahin ko. Itong sabi sa 1 John chapter 2, sa verse 2. Sabi dito, He is the atoning sacrifice for our sins. And not only for ours, but also for the sins of the whole world. So, yung unang statement na sinasabi niya rito, not only for ours, kasi naging aware ka na nakita mo na si Jesus, yung kanyang sacrifice sa cross, ang naging kabayaran sa ating mga kasalanan. He is referring to Christ, the atoning sacrifice for our sins. Tapos sabi niya, not only of our sins, not only of ours, sabi niya, but also for the sins of the whole world. So parang sinasabi nitong mga inclusionists, tayo, aware na tayo na si Jesus na namatay para sa ating mga kasalanan. Pero hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat ng tao. Okay? So, yun yung sinasabi nila. So lumalabas, hindi pa lang din sila aware, no? Hindi pa lang din sila aware, kagaya natin. Pero lahat sila ligtas na rin kasi nung namatay si Jesus on the cross, binayaran niya lahat ng kasalanan ng lahat ng tao. So aware man sila at hindi na yun big deal. Hindi na big deal yun. So kahit ano pang paniniwala niyan, at kahit ano pang pamumuhay meron yan, kahit yan mamamatay tao, kriminal, no? O kontratista yan, no? O di ba? O yan ay mahilig sa mga insertion, okay? It doesn't pala matter. mahilig sa insertion yung mga mahilig sa insertion yung mga kontratista It doesn't matter. Basta dito, nung namatay si Christ on the cross, He is the atoning sacrifice for our sins, sabi niya. Hindi lang yung kasalanan natin. Hindi lang siya namatay para sa kasalanan natin, but also for the sins of all humanity, for the sins of the whole world. So yun lang yung pinagbatayan nila na verse. Pag yun lang talaga ang pinagbatayan mo na verse, talagang maiisip mo, oo nga, lahat ay ligtas na. Kaya lang, babaliwalain mo naman yung mga verses na may binabanggit na si Jesus mismo nagsasabi, For God so loved the world, He gave His only Son, whoever believes will not perish. Ibig sabihin, if you believe, you will not perish. You will be saved. Pero, if you will not believe, you will still perish. Hindi naman, so babaliwalain mo na yung ano na yun. Di ba, ang unang-una sabi ni Christ, kaya siya naparito, dahil mahal ng Diyos ang sanlibutan. Tapos alam nating lahat, according na rin sa mga epistles, yung kamatayan ni Christ ay para sa kabayaran ng kasalanan natin, no? For the sins of humanity. For God so loved the world, He gave His only Son, and alam natin anong purpose, bakit siya napunta rito, bakit siya binigay ng Ama sa atin, to die for our sins. Tapos meron sinabi si Lord, whoever believes. In other words, kung sasampalataya ka sa aking ginawa, sabi ni Lord, na I died for your sins, you will not perish. You will not perish, but have everlasting life.
So pag ang tinignan mo lang yung 1 John chapter 2 verse 2, He is the atoning sacrifice for our sins, not only of ours, but also for the sins of the whole world. Now, ang sinasabi lang doon ng Bible, o sinasabi lang doon ni John, yung sacrifice ni Christ on the cross, ang scope niya para sa lahat. Lahat ng tao qualified maligtas dahil lahat ng tao may pagkakataon ng maligtas dahil sa kamatayan ni Christ na binayaran lahat ng kasalanan ng tao. Provided na dapat ikaw, meron kang response na gagawin sa ginawa ni Christ. And that is you will accept yung kanyang ginawa sa cross na para sa'yo. He died for your sins. So kailangan mong sumampalataya kay Jesus and receive Him in your life as your Savior. Otherwise, baliwala din. So binaliwala nila yung ibang verse eh. Kinuha lang nila yung verse na nagsasabi na yung sacrifice ni Christ is for the whole world. Totoo naman yun. Pero hindi ibig sabihin nun, lahat automatically ligtas na. Eh, okay sana kung gano'n, di ba? Okay sana kung gano'n. Eh kaso, may mga verses na nauna eh. May mga binanggit na si Jesus mismo eh, na kailangan mong sumampalataya sa Kanya at maniwala sa Kanyang ginawa. Eh, mababaliwala yun. Sige, Jerry. Na disregard nila yung yung part nung yung requirement ng personal response. Yung Yes, personal oo. tao dun sa invitation. Which is napaka-importante nun. Maganda yung sinasabi na ang ginawa ni Christ sa cross is available sa lahat, provision para sa lahat. Totoo naman talaga yun. Pero ang pinaka-importante doon is yung yung response natin doon sa invitation. Kasi maraming mga verses, ang dami po nating binanggit, kahit yung mga previous pa natin na mga live about sa universalism, nandun talaga yung nandun talaga yung if you believe, yung requirement of faith, tapos yung if you're in Christ, nandun yung mga verses na yun. Ngayon, kung ganun yung sa mga nagtuturo nito, masasabi natin, parang dangerous to. Medyo hindi siya maganda. Sa mga nagtuturo nito, ewan ko lang, hindi naman tayo nagtuturo ito. Yung magtuturo nito, paano ba nila to tinuturo? Sa dami ng mga verses na, nandun talaga yung mga requirement, yung response of faith, nandun pero paano nila nagawang ituro to? Parang ang awkward kasi ang daming mga verses na talagang magkukontra doon sa kanilang mga binasa lang na kaninang albin natin sa 2 Corinthians. Binaba lang ng konti, nandun kagad yung kaliwanagan. Binalik natin ng konti, nandun din. So, paano ngayon nangyayari na? So, masasabi natin, dangerous yung teaching na to. Tapos, ang nangyayari nito, parang masisira yung purpose ng evangelism. Kasi, na pala lang, anong purpose ng mag-evangelize tayo? Yung mga mag-preach, parang yung ipipreach natin, ligtas na pala lahat, di ba? So, sa body of Christ, sa Christian community, parang ang laking problema nitong sistema. Tawagin ko na siyang sistema. Tawag dito. Maganda yung punto ni Brother Jerry eh. Pero itong sasabihin ko po, medyo masakit ito eh. Pasensya na kayo kung yung mga makapakinig ko medyo masakit ito, no? Kasi iniisip ko lang, hindi kaya pakawalaan ni Satan tong mga to. Medyo masakit po yung salita na yan. Pero ang isa po sa iniisip ko, di ba, marami namang nagturo na kumbaga nag-anyo silang tupa. Pero yun ay panlabas lang. Kasi iniisip ko dito, ito maganda bigyan natin reaction eh. Bakit mo aalisin yung faith? Oo nga, no? Yung faith ay personal dependency natin sa Panginoon eh. Para hindi tayo magyabang. Tapos, bakit mo imumulat sa tao na magturo na hindi na kailangan yung pananampalataya? Kumatagpuan mo yon pasalamat na nakita mo kung ano yung meron ka. Na posible nung araw, hindi mo alam. Pero kung aalisin mo yon at sasabihin mo na ang tao ay pwedeng maligtas na wala yon, medyo delikado yon. Konektado na po yung sinasabi ni Brother Jerry na mawawala na tuloy ng saysay, wala nang dapat pangangaral. At pag nawala ang pangangaral, yan na yung gusto ni Satan. Kasi may makakasama na siya. Diba? Ano yan
minsan naglalaro po sa isip ko yung may mga bagay na yan. Na siguro may mga nagtuturo din siguro na ginagamit nila yung Bible. Pero dahil sabi nga ni Brother Jerry kanina, ang dami namang verses na nagpapatunay na kailangan mong mag-respond dun sa invitation. Pero bakit tumutukoy yung sa isa? Diba? Yun yung parang yung paggawa lang din ng batas sa Pilipinas yan eh. Diba minsan nagkokontra-kontra. Pero dapat mabigyan ng tamang resolusyon. Kaya nga binabago. So, Pastor, ano masasabi natin dito? Na bukod dito sa pag-alis nila ng faith. No, nire-remove nila eh. No? Na parang hindi na talaga siya essential. Diba? Wala na. Doon tayo eh, 'di ba? If it is without faith, it is impossible to please God. The just shall live by faith. Diba? Walang mabubuhay kung walang pananampalataya, doon tayo nabubuhay. At doon tayo mabubuhay. Hindi lang yun basta doon tayo nabubuhay, doon tayo mabubuhay. Kung ngayon buhay tayo dahil may pananampalataya tayo at patuloy tayong mabubuhay dahil may pananampalataya. At ang sabi ng Bible, yung pananampalataya, yun ang nagkakapagpapasaya sa Diyos. So paano mo nga alisan yun? Paano mong sasabihin na kung ang pananampalataya nakapagpapasaya pasaya sa Diyos, parang hindi na dapat ituro yung bagay na makapagpapasaya sa Diyos. Di ba pag may nananampalataya, isa lang ang maligtas, manumbalik sa Panginoon, libo-libong langit ang nagdiriwang pag may naligtas, pag may tumanggap doon sa invitation. So ngayon, kung aalisin mo yan, so ano pong mangyayari nito? Ano bang dating ng aral po na yan? Katulad po nito, bigyan niyo po ito ng sagot dito. The gospel is about telling people who they already are in Christ. No, kung ano lang sila kay Kristo. So ano pong masasabi natin diyan? Bali wala na talaga yung evangelism kapag pinaniwalaan mo yung teaching ng inclusionism. Mababaliwala na talaga siya. Kasi regardless na nga hindi na nga kailangan ng faith eh. 'Di ba? May faith ka't wala, ligtas ka na eh. Sabi nga ni Jerry kanina, nung tanong niya, paano nila ito itinuturo? Kasi selective sila sa pag-quote ng mga verses. Siyempre, ang i-quote nilang madalas, yung mga mga verses na kung saan ang dating talaga nung si Kristo ay mamatay sa cross ng Calvary, binayaran niya lahat ng kasalanan ng tao. And so therefore, lahat ay included na doon sa redemption na yon. At may mga verses kasi na ganun ang parang dating. Di ba? Sabi ni Paul sa Corinthians, in Adam, all die. In Christ, all are made alive. So, doon sa verse na yan, the Apostle Paul talks about two federal heads. Sabi niya, nung si Adan ay dumating, nung si Adan ay magkasala, lahat ay namatay. Parang na-condemn, spiritually speaking. Tapos, nung si Kristo naman ay dumating, ang lahat naman was made alive. Okay? In Adam, all die. In Christ, all are made alive. So, ang dating sa kanila noon, wala nang human response. Kumbaga, all are included. Pero, may mga binanggit sa Bible na katulad yung kanina sa 2 Corinthians, if you are in Christ. So in other words, hindi pala automatic na you are already in Christ. Di ba? Di ba? Actually, binanggit ko kanina na verse, diyan din naman yun sa 2 Corinthians din Sa verse, kung di ako nagkakamali, taas mo lang, sa verse 14. Di ba? If I am not mistaken, tingnan natin 2 Corinthians chapter 5. Tingnan mo. Same ano yan same book. Sa verse 14. Hindi pala verse 14. Sa anong verse ba to? Sa verse 14 pala yung when Christ died, all died. Okay. Wait lang 2 Corinthians nga ba yun? Parang hindi Wait lang, tingnan natin. Mahina ako talaga sa mga memory verse. Tumanda na akong nagpapastor hanggang ngayon pagdating sa memory verse medyo medyo hindi ako ganun ka
husay sa pagmememorya ng mga verses. Anyway, at ito sabi sa Corinthians, wait lang ha. Wait lang. Yeah. Anong nangyari? Hindi ko makita. Sino sa inyo nakakatanda? Hindi nyo matandaan. So, Hindi sa ko concordance sila. Ano Yung ba yung sinabi ni Paul, in Adam all die, in Christ all are made alive. itong Romans chapter 5. Hindi Romans 5 yun. Hindi Romans 5. Ah, Sa Corinthians yun kung hindi ako nagkakamali. In Adam, sabi ni Apostle Paul. 1 Corinthians 15:22. Tama. 1 Corinthians. 15:22. Sige. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians, chapter 15, anong verse? 21? 22. 22. For as in Adam all die. 1 Corinthians chapter 15, verse 22. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. So ang dating sa kanila nitong verse na to, because may na-mention na two federal head, and that is Adam and Christ. Lahat ng tao namatay nung si Adan ay nagkasala. Nung si Kristo naman ay sumunod, lahat ng tao ay nabuhay, nagkaroon ng spiritual life. So in-include nila lahat Ang di nila nakita dito, lahat ng tao who belong to Adam, wala naman tayong choice why we belong to Adam. Kasi lahat ng taong pinanganak sa mundong to galing kay Adan. And so yung pagiging in Adam natin is a matter of birth, not a matter of choice. Pero yung pagiging in Christ natin, ibang usapan yon. It's not a matter of birth, it's a matter of choice. Kailangan mong sumampalataya kay Kristo for you to be able to be in Christ, for you to be able na mailagay ka kay Kristo. At yan ay malinaw na sinasabi ng Bible. Yung kanina nga kinukot na natin paulit-ulit, 2 Corinthians 5:17, di ba? If anyone is in Christ. So in other words, hindi automatic na porkit ikaw ay porkit si Kristo ay namatay on the cross, automatic na lahat tayo na kay Kristo. So hindi 'yun ang sinasabi ng Bible. Hindi lahat ay na kay Kristo. Merong response, human response na gagawin ng tao for him to be able to transfer his spiritual location from Adam to Christ. Nung tayo pinanganak sa mundong ito, automatic we belong to Adam. Kaya yung pagiging in Adam natin is a matter of birth. Ngayon, yung pagiging in Christ natin is a matter of choice. Kung tatanggapin mo si Christ, mananampalataya ka sa Kanya, and then, you will be transferred from Adam to Christ. Hindi siya automatic. So, yun yung problema. Meron silang mga verses na kinukuha, tapos hindi na nila ibinabangga ito sa ibang mga verses. Kasi kung yan lang yung kukunin mo at babasahin, talagang maiisip mo na since Paul was talking about two federal head, Adam and Christ, in Adam all die, in Christ all are made alive. Hindi naman ibig sabihin nung porkit lahat ng tao isinilang napunta kay he belong to Adam, tapos nung dumating na si Christ, the new federal head, napunta tayo kay Christ. Hindi automatic 'yun. May human response, no? Yung pagka-belong natin kay Adam, wala tayong choice doon. It's a matter of birth. Pinanganak tayong galing kay Adam. Pero hindi tayo automatic na kay Kristo nung si Kristo naman ay sumunod. So meron kang human response na gagawin. Merong human response. Meron kang response na gagawin for you to be able to be in Christ. Hindi siya automatic na agad-agad you will be in Christ. Sabi nga ni Lord, di ba, sa John chapter 1 verse 12, very famous verse din ito Sabi niya, to all who believe in Him, to all who receive Him,
He gave the right to become children of God. So yung mga yung mga may karapatan lamang na maging anak ng Diyos ay yung mga sumampalataya at tinanggap siya. So ang problema nga kasi very selective sila sa mga verses. Kinuha nila yung verse na yan tapos yan na lang. Proof texting ang tawag doon. Hindi na nila kinonsider yung mga ibang mga sinabi. Sabi nga natin kanina, no, minsan nga yung verse na binasa nila, pag yun lang ang binasa mo, parang ang dating, talagang included na lahat ng humanity sa masisave. Pero minsan katabi lang yung verse Katabi lang yung verse, hindi pa nila nakita. Katulad dito, sa Romans chapter 5, meron akong babasahin, no? Sa Romans chapter 5, isa rin ito sa mga matitinding verse na ginagamit nila. Ang dating talaga, pag hindi mo inintindi, o pagka yun lang ang binasa mo, ang dating talaga, parang ang lahat na nga, kasama na maliligtas dahil sa ginawa ni Kristo. Sabi rito sa verse 17, sabi rito, for if by the trespass of the one man, death reigned through that one man, how much more, dito pala muna sa verse 18, verse 18. Romans chapter 5 verse 18, nagkamali ako ng verse. Sabi sa verse 18, consequently, just as one trespass resulted in condemnation for all people, so also one righteous act resulted in justification and life for all people. Dito sa verse na ito, binabanggit ay yung ginawa ni Adan at ginawa ni Kristo. According dito sa verse na to, dahil sa kasalanan ni Adan, no, yung ginawa ni Adan na pagkakasala, nagresulta ito ng condemnation sa lahat ng tao. Okay? Nung si Adan ay magkasala, lahat ng tao ngayon is under condemnation. Yun ang naging resulta. Tapos, binanggit niya naman si Kristo. So also, one righteous act, referring to the obedience of Christ, one righteous act resulted in justification and life for all people. Pag binasa mo yung verse na yan out of context, maiisip mo, lahat na ligtas na. Included na maliligtas. Bakit? Kasi binanggit yung dalawa na federal head, si Christ at saka si Adan. Nung si Adan ay magkasala, pumasok ang kamatayan, ang naging resulta, lahat ng tao under condemnation. Nung dumating si Kristo, at siya naman ay sumunod, ang naging resulta naman ito, justification and life. Pag sinabing justification, declared righteous, and life for all people. Mabigat ito. For all people din yung binanggit. Pag kinuha mo yung verse na yan, maiisip mo, oo nga. Ang linaw yan. Sobrang linaw yan. Pagka yan lang yung tiningnan mo. Kaya lang, etong verse na to, makikita mo, sandwich verse ito Pag tiningnan mo yung verse 17 tsaka verse 19, kasi verse 18 itong binasa natin nandun lang yung sagot na hindi automatic na porkit si Kristo ay namatay, si Kristo ay sumunod, lahat tayo ay na rin, na-justify na. Pero pag ito lang ang binasa mo, ito lang ang maiisip mo, oo nga, no? Kasi hindi mo kailangan maging matalino para intindihin to, napakasimple nito Dahil daw sa kasalanan ni Adan, nagresulta ito ng condemnation sa lahat ng tao. Gayon din naman, dahil sa pagsunod ni Kristo, nagresulta ito ng justification sa lahat ng tao. Lahat binanggit. Di ba? Edi sabi ng inclusionism. Hindi ba sabi diyan lahat ng tao? Oo nga naman, lahat Pero yun nga, tingnan mo, sa verse 17, nandito yung unang sagot na makikita mo na hindi ito inclusionism. Tingnan mo sa verse 17. Baba ka lang ng konti. For if by the trespass of the one man, inulit na naman si Adam, death reigned
through that one man. How much more will those who receive God's abundant provision of grace and the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. O, sa unang tingin, pag hindi mo yan inintindi, parang ganun din yung sinasabi sa verse 18. Parang parehas sila. Pero gusto kong tingnan ninyo yung sinabi dito sa bandang gitna ng statement. Sabi niya, those who receive God's abundant provision of grace. Those who receive the grace of God. So in other words, yung makaka-experience nung sinasabi dito na gift of righteousness, yung nag-receive ng grace. Nag-receive ng grace. Eh, hindi naman lahat nag-receive eh. Yung iba nire-reject nila, di ba? Ayaw nga nila maniwala kay Jesus eh. Di ba? Nire-reject nila si Jesus. Yung mga atheists, ayaw nila maniwalang may Diyos. Di ba? Yung ibang mga religious group, hindi sila naniniwala na si Jesus ang tagapagligtas. So nire-reject nila. So they did not receive the grace of God. O, tapos pagdating sa verse 19, tingnan mo inulit niya uli. Kasi itong verse 17, 18 to 19, iisa ang tema regarding two federal head, si Adam tsaka si Christ. Pagdating sa verse 19, sabi dito, for just as through the disobedience of the one man, inulit na naman si Adam, the many were made sinners. So also, through the obedience of the one man, the many will be made righteous. Now, dito makikita mo yung wisdom ng God na binigay kay Apostle Paul. Sa verse 18, ang binabanggit niya, all people. Dahil daw sa kasalanan ni Adan, ang lahat nagresulta ng condemnation. Lahat ay under condemnation. Dahil naman sa pagsunod ni Kristo, ang naging resulta nito, justification for all people. So binabanggit niya all people, all people. Sa kasalanan ni Adan, all people were condemned. Sa pagsunod ni Kristo, all people were justified. Pagdating sa verse 19, nag-shift si Lord o si Paul, nag-shift siya from all people to many. Sabi niya rito, just as through the obedience of the one man, the many were made sinners. Now, yung many rito, masasabi natin na it is also all. Kasi nung si Adan ay magkasala, lahat tayo ay naging makasalanan din. Aminado tayong lahat doon. So yung many dyan is also masasabi nating all. Pero kaya nag-shift si Paul from all to many para ipakita na hindi ito about inclusionism. Kaya pagdating sa sumunod na statement, so also, through the obedience of the one man, si Jesus yon, the many, hindi all, the many will be made righteous. So bakit siya nag-shift from all to many? Kasi para ipakita ni Paul na hindi ibig sabihin yung finished work ni Christ, although available siya for all, automatic na lahat ay beneficiary. Hindi. Yun lamang mananampalataya at tatanggapin yung kanyang tinapos na gawa. Diba? So isipin mo, isang verse lang sa taas at saka sa baba. Pero pag yung verse 18 lang ang kinuha mo, talagang maiisip mo na included na nga ang lahat sa kaligtasan na pinrovide ni Christ. Kasi malinaw na malinaw Di ba? Sabi ng verse 18, pagka binasa mo yan, mineditate mo ng yan lang ang verse na yan, isipin mo, just as one trespass resulted in condemnation for all people, so also one righteous act resulted in justification for all people. Isipin mo, dahil sa pagsunod ni Christ, ang lahat ng tao na justify na. So pag yan lang ang verse na yan na kinuha mo, talagang maiisip mo, tama ang inclusionism. Pero ibaba mo, bakit nag-shift si Lord o si Paul from all to many? Ba't hindi niya sinabi na just as through the obedience of the one man, all will be made righteous. Kung yun ang yun ang sinabi niya, wala na tayong argumento. Inclusionist nga ang teaching ni Paul. Pero hindi Nag-shift siya from all to many.
Di ba? So, sa umpisa, pagka naging selective ka at yun lang ang titingnan mo, talagang pag naging selective ka sa mga verses na babasahin mo para lang suportahan yung theology na pinangahawakan mo, eh talagang mapapaniwala ka nga na yun lang. Pero pag tiningnan mo yung mga ibang mga verses, eh madali mo namang makita, 'di ba? Ang sa kanila kasi dinisregard na nila yung yung ilang mga verses na nagsasabi na katulad napapag-usapan na lang din yung pagiging righteous, 'di ba? Kasi sabi ni Paul, just as one man's obedience, the many were made righteous. Meron sinabi si Apostle Paul dito sa may regarding sa pagiging righteous. Sa Romans chapter 3, sa verse 22, etong sabi ni Apostle Paul, the righteousness of God's, busahin nga natin yung buong verse kasi itong mga verses na tinitingnan ko puro putol-putol eh. Okay. Sa Romans chapter 3, tingnan natin. Ganda to. Ito sabi ni Apostle Paul. This righteousness, ibaba muna natin sa verse 21. Sabi ni Paul, but now, apart from the law, the righteousness of God has been made known, to which the law and the prophets testify. 22. This righteousness is given through faith in Christ to all who believe. Di ba? Ang linaw, Sabi ni Paul, nung dumating na raw si Christ, yung righteousness of God has been revealed. At ito daw, righteousness na to is given. In other words, regalo. Paano siyang ibinigay sa mga tumanggap? Through faith in Christ. To all who believe. So merong response na ginawa yung tao, bakit na-receive yung righteousness? Siya ay sumampalataya. So malinaw na malinaw yun. So yung sinasabi doon sa Romans chapter 5 verse 19, through the obedience of the one man, the many were made sinners. Nag-shift siya from all to many. Pero naniniwala tayo yung many doon sa unang statement, lahat pa rin yun. Through the disobedience of the one man, all were made sinners. Lahat tayo naging sinner. But through the obedience of the one man, the many, kaya siya na many kasi hindi naman talaga lahat sumampalataya kay Jesus. The many will be made righteous. At sino yung naging righteous? According dito sa verse 22, this righteousness, yung righteousness na binabanggit na gift, is given, binigay, through faith in Christ to all who believe. Sa lahat ng sumampalataya. Diba? So, malinaw na meron talagang human response at that is only to believe. Ang kaligtasan, regalo pa rin, hindi siya pinaghihirapan, pero ang kondisyon, may kondisyon siya. At ang kondisyon is you must believe and receive the Lord Jesus Christ in your life. Diba? Ang napansin ko dyan, Pastor, magkaiba kasi yung salitang for all people, doon sa salitang of all people. Diba, sabi niya dyan, resulted in justification and life for all people. Hindi niya sinabing, yan ang sinabi niya, pero hindi sinabing resulted in justification of life of all people. Pag sinabi kasing for all people, para sa lahat ng tao. Hindi naman kasi ibig sabihin na porkit para sa iyo, tatanggapin mo. Halimbawa, lumapit ako sa iyo, ito Brad, Jerry, para sa iyo to. Itong ginawa ko para sa inyong lahat. Para lang sa inyo. Pero pwedeng hindi nyo tanggapin. Pero para sa inyo. Para sa inyo. Yun yung argumento natin pwedeng ilagay dun eh. Hindi niya sinabing of all people. Yung justification na yun na hindi life of all people. Kaya nga ginamit niyang salita, for all, para sa lahat ng tao. Parang potential lang, no? Potential. Na matatamasa mo yung benefit na to. Pero pagka ni-reject mo, hindi mo rin siya matatamasa. pero para sa sayo. Oo. Para sa iyo. Parang Brad, parang yung vitamin D, available yan sa araw. No? Yung araw, sumisikat yan, nagbibigay ng vitamin D.
Ngayon, available yan sa iyo. Ngayon, kung hindi ka lalabas para masikatan ng araw, Alam nga, no, hindi siya magkakaroon ng epekto sa'yo. baliwala. Di ba? Baliwala siya. Oh, di ba? Para naman talaga sa lahat ng tao yung salvation eh. Wala naman tayong argumento doon eh. Kasi yun Yes. naman talagang klaro, kahit saan tayo magpaikot-ikot na nasitas ng salita ng Diyos, yun naman talagang nalagay. Salvation is for all people. Yes. Para sa lahat ng tao. So klaro na tikat, ngayon Tagalog mo, napakadaling intindihin eh. Para sa lahat ng tao. Para sa iyo, para sa akin. Pero pwede kong hindi tanggapin yung para sa akin. Di ba klaro naman yun eh. Meron ba Yes. akong pagdidesisyon na wag kong tanggapin? Pwede. Halimbawa, yung isang tao ayaw niyang maniwala kay Kristo. Decision mo yon. Pero, para sa'yo, si Kristo. Eh kung decision mong ayaw mo siyang tanggapin, o di wala kang justification in life na para sana sa'yo. So, andun yung nandun yung kahalagahan po ng salita na yon. No, hindi niya sinabing automatic, all people are justified. Pero sinabi niya, it is for all. Para sa lahat. Oo. Yun po ang doon. Yun po ang pwede nating mapansin doon. Si Brother Jerry, baka merong gustong idagdag. Kunti na lang naman, kaya ako nga naitanong kanina yung na paano nila yan tinuro. Hindi man lang sila naiilang. Hindi man lang sila naiilang, no? Kasi distorted yung gospel. Yun lang naman, na parang, siguro, challenge natin sa ating mga tagapakinig. Sa simula nung pinag-aralan namin to, at yung kagad yung tanong sa akin, nung nakita ko yung buong, nila, yung kanilang paniniwala, yung sistema na ginagalaw nila sa inclusionism, yung kagad yung tanong ko, paano nyo ito na ituro? Kasi sa dami ng mga verses na nagpapatunay na through faith, yung may invitation that requires personal response of faith. Pero paano nyo ituro to na ganyan lang? 'Di ba? Para cherry picking, kumukuha lang sila ng mga gusto Yes. nilang suporta sa kanilang Correct. paniniwala. So hindi Yun maganda. nga. Distorted yung gospel. Tama yung sabi mo, nag-cherry pick sila. Selected nga eh. Yun lang mga verses na parang ang dating talaga ay nung namatay si Christ, ang lahat ay nakasama na sa benefit nito. Oo, nakasama na. Kaya medyo ayaw na nilang i-consider yung mga verses pa na na nagpapatunay na hindi automatic 'yun, 'di ba? Tsaka hindi na rin sila nag-evangelize din. Ba't ka pa mag-evangelize kung lahat naman ligtas na? 'Di ba? 'Di ba what for? Para saan yung isipin mo, ang paniniwala ninyo, ang lahat naman ay ligtas na. Hindi lang nila alam pa. Pero ligtas din naman sila. O ngayon, kapag ka na-share mo sa kanya yung gospel at nalaman niya yung kaligtasan, naging aware lang siya. Pero matagal na siyang ligtas. No? At sa ayaw at sa gusto mo, ligtas ka. O kaya lang, yung mga sulat ni Paul na kanilang pinagkuhanan, kasi yung mga verses na kinuha nila, karamihan, si Paul yung sumulat eh. Kaso si Apostle Paul din naman yung mga madalas na nagsasabi na kailangan nating, si Paul nga napakasipag sa evangelism eh, di ba? Di ba? Kaya nga siya nag-missionary, yung missionary work niya, nakatatlong journey nga siya eh. Merong sinabi si Apostle Paul, basahin ko lang sa Romans chapter 10, regarding to sa ito yung tinatawag nilang golden chain eh, no, na kung saan na paano maliligtas ang tao kung wala silang mapapakinggan? Paano naman sila makakapakinig kung wala namang mag-share? Diba? Ito sabi ni Paul in Romans chapter 10 verse 14. How shall they believe? Romans 10:14. How shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? So, si Paul, active din siya sa sa evangelism. Kaya nga yung argumento niya eh. Kung ang kaligtasan ay sa pananampalataya lamang, and faith comes by hearing, and hearing the word of Christ, how can they hear kung wala naman silang walang nagtuturo, walang nagpi-preach. So, paano sila mapapaniwala kung wala naman silang mapapakinggan? Diba? Yun yung argumento ni Apostle Paul.
So makikita natin na yung mga teachings ni Apostle Paul na kinuha nila selectively, yung mga verses na yan, yung author ng kanilang pinagkuhanan ng mga verses ay naniniwala na dapat mag-evangelize, otherwise hindi maliligtas yung mga tao. Di ba? So ngayon, pagka yan pinaniwalaan mo, wala nang evangelism. Paano ka pa magkaganahang mag-share kung lahat naman ay eventually ligtas na pala? Di ba? So talagang okay sana kung ganun eh. Di ba? Okay sana kung ganun. Kaso, yung mga verses naman na na nagsasabi na a person must believe in the Lord Jesus Christ, accept Him as Savior and Lord, no? Mababaliwala yun. Mababaliwala. Okay? So, I hope kung ating napag-usapan, nagbigay ng kahit pa paano, kaliwanagan doon sa mga viewers natin. Okay. O baka may pa kayong gusto idagdag. Sa ating pong pagtatapos, gusto ko lang po itong iwanan. No? Ang nais po kasi ng Panginoon, yung kalooban niya, tamasahin po natin yung kabuhan ng kanyang pag-ibig. No? Naputol po kasi yon dahil dun sa pagkakasala ni Eva at Adan. No? Kaya tayo na-declare na sinner. Pero dahil dun sa ginawa ng Panginoon, naging righteous tayo. Then hindi pa po kumpleto yung plano ng Diyos sa atin. Gusto pa ng Diyos maranasan natin yung kabuhan nung kanyang plano sa buhay natin. No? Matanggap natin ang buong buo. Yung maranasan talaga natin ang buong buo pagka nakasama na natin siya. Na meron po sinabi sa 1 Corinthians chapter 13, no? Of course, ngayon natanggap na po natin yung pag-ibig, pero meron po tayong dapat maranasan sa kanya, no? Ang sabi dito, and now these three remains, faith, hope, and love. But the greatest of this is love. No? Hindi niya po sinabi na alisin yung faith. Hindi niya sinabi na alisin yung hope. Mas great lang yung love, yun na yung pinakarurok. Kumbaga may highlight tulad po natin dito yan yung faith at saka yung hope, yun po yung ating hagdanan para makarating doon sa pinakarurok ng pag-ibig ng Diyos. So, kailangan yung faith mag-remain. Yun po yung sinasabi ng Apostol Pablo, magre-remain siya. So tayo mga Kristiyano, parang parang hindi naman siguro fair. No, kung ikaw isang Kristiyano, nalaman mo yung kaligtasan, tapos hindi mo i-share sa iba, dali isipin mo lang na aligtas na rin yung mga yan. Kaya huwag na natin turuan siguro ng pananampalataya ng pag-asa. Kasi automatic naligtas na rin naman yan Parang parang naging makasarili na lang din tayo nun. So parang hindi na nila mararanasan yung pong pinaka-greatest na plano ng Diyos sa kanila para tamasahin ng buong buo yung pag-ibig. So yung pong mga bagay na yan, sana po ay mabigyan natin ng konsiderasyon. Yung ayun po na-share sa inyo ngayon, ay pag-isipan po natin, pag-aralan po natin, sino man yung mga nagpapatuloy po sa ganyang aral, consider po ninyo yung ating pong mga napag-usapan. Na meron pa po tayong 2 podcast o forum sa mga nakaraan, baka pwede pong balikan natin. Tapos yung napag-usapan pa po natin ngayon, at baka dun sa mga susunod ay masusugan pa natin to. So dagdagan pa natin po ng dagdag na pag-aaral kasi may danger po dito Kaya po na sinasabi ng ating mga kapatid. So muli po ay tuloy-tuloy po natin yung pag-aaral at pasaganain natin yung sarili natin sa biyaya ng Diyos. Sa pamagitan po ng forum na ito ay matuto pa po tayo. So muli po magandang gabi at isang mabiyayang gabi po sa lahat. Okay po, I think sa dami ng mga discuss natin pati mga verses, no? So malinaw naman siguro sa ating mga viewers yung about sa ating topic. So iwanan ko lang yung encouragement sa inyo na dito sa ating Grace Life Forum, isa sa matutunan natin dito is yung pagbabasa ng Bible ng mga verses na talagang dapat nasa yung konteksto, napaka-importante yun. Yung tingnan natin yung surrounding verses, surrounding information, tapos yung author's purpose kasi napaka-importante. Yun yung kadalasan nangyayari dito sa mga discuss natin na nagkakamali ng pagkaunawa dahil sa maling pagbasa ng mga verses. So, yan po yung ating iwanan dito. Patuloy lang sa pagsubaybay dito sa ating Grace Life Forum. Thank you po. Yeah. So, ang view ng inclusionism as well as universalism, kasi yan yung discuss natin na ng mga nagdaan. At kaya naman natin na-discuss itong inclusionism kasi halos kaparehas ito ng teaching ng universalism. Ang pagkakaiba lang, sa universalism, eventually lahat ay maliligtas. Sa inclusionism naman, lahat ay naligtas na
kung si Kristo ay mamatay on the cross. Okay? So, pero pareha sila na walang hindi maliligtas. Now, this is a very big lie. Hindi totoo na lahat ng tao ay maliligtas o lahat ng tao ay naligtas na. Gayunpaman, hindi ho mahirap maligtas. No, sa mga kung may nakikinig sa atin dito na first time lang, na hindi pa sila nakaka-experience na kaligtasan, hindi ho mahirap maligtas. Isa lang ho ang kondisyon na binigay ng Panginoon para tayo ay maligtas. At yan ay walang iba kung hindi sumampalataya tayo sa kanyang ginawa, na siya ay namatay para sa lahat ng ating mga kasalanan, at siya ay muling nabuhay at ngayon ay naluklok sa kanang kamay ng Ama. So ang gagawin lang natin is pagkatiwala natin ang ating buhay sa Panginoong Hesus. Sumampalataya tayo sa Kanya na siya ang namatay para sa lahat ng ating kasalanan. Ganun lang kasimple. Okay, wala na tayong no additional works na kailangan gawin para us to be saved. Okay? So hindi ho mahirap maligtas, pero hindi ho lahat ay ligtas na. Okay? Yun lamang po. Magandang gabi po uli sa ating lahat. Good day sa mga kung umaga ho sa inyo. See you next time mga kapatid sa ating Grace Life Forum. Ito po si Pastor Henry. Nagsasabing mapagpalang gabi po sa ating lahat.